ang unang naitalang ebidensya ng mga seremonya ng kasal na pinagsasama ang isang babae at isang lalaki ay nagsimula noong 2350 BC sa Mesopotamia. Ang kasal ay naging isang tanyag na institusyon sa mga sinaunang Hebrews, Greeks at Romans. Ngunit sa mga sinaunang panahon, ang pag-aasawa ay walang kinalaman sa pag-ibig o sa relihiyon. June Bride. Dahil sa pamahiin at paniniwalang pinagpapala ang kasal sa buwan ng June. Ang pangalang June ay nagmula sa Romanong diyosa ng kasal na si Juno. Halos ang karamihan ay naniniwala kapag nagpakasal ang mag-asawa sa buwan ng June, sila ay bibiyayaan ng kaligayahan magpakailanman. Sa buong mundo, ang mga bansang may pinakamataas na taunang rate ng kasal ay sa West Bank at Gaza, Fiji, Egypt, Bahamas at Uzbekistan. Bawat isa ay may mahigit 9 na kasal sa bawat 1,000 tao. Ang West Bank at ang Gaza ang nangunguna sa ranking na may 10 kasal sa bawat 1,000 tao noong 2018. Ayon sa isang pag-aaral ng technut.com, 43% noong 2022 ang kasal ang naganap sa pagitan ng September at November. Ang October ang pinakasikat na buwan para magpakasal noong 2022. Dito sa ating bansa, sa talaan ng Philippine Statistics Authority o PSA, ang bilang ng mga rehistradong kasal sa ating bansa noong 2020 ay umabot lamang ng 240,775 kumpara sa kabuoang rehistradong kasal na 431,972 noong 2019. Ito rin ang pinakamababang bilang ng mga kasal mula noong 1970 dito sa ating bansa. Sa talaan ng PSA noong 2020, ang Calabarzon ang pinakamataas na bilang ng mga rehistradong kasal na umabot sa 32,822. Sinundan ito ng National Capital Region na may 32,689 at ang Central Luzon na may 28,183. Halos 40% ng kabuoang rehistradong kasal sa ating bansa. Nilikha ng Diyos ang kasal bilang isang tapat na pagsasama sa pagitan ng isang lalaki at isang babae. Ang kasal ang pinakamatibay na pundasyon para sa pagbuo ng isang pamilya. Hanggang sa muli, ito si Trip Searcher. See you sa next video natin. And God bless us.